Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Jerry Glino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman nito sa pagkain ni Bawang? Hindi naintindihan ni Ivory. Ngumiti si Han Sanchen, syempre may kinalaman ito, at marami itong kinalaman dito. Ang mga mag-asawa ngayon ay parang mga taong kumakain ng pagkain ni Bawang, at ang higit pa, kumakain pa rin sila ng pagkain ni Bawang mula sa isang itim na tindahan. Lahat ng kinain namin, sa tingin mo ba ay matatalo talaga tayo ng tindahan? Hindi iyon ang kaso. Ang overlord meal na talagang pumapatay ng mga tao ay kadalasang nangyayari sa kwento ng pelikula. Karamihan sa mga tindahan ay makakahanap ng paraan upang mabawi ang gastos mula sa mga taong kumakain nito. Sila ay mga negosyante, at ang mga negosyante ay gustong kumita, ngunit hindi mawalan ng pera. So, the Guccio gang will definitely try their best to cash out from US. Coincidentally, we can indeed be sold for money back. Kahit na ito ay isang masamang diskarte, ngunit, ang pinakamasamang diskarte ay isang masamang diskarte din. Magpahinga na tayo, baka ma-freeze ang ating mag-asawa, pero hindi na kailangang mag-alala na ma-freeze to death. Malaki ang tiwala ni Han Sanchen. Siyempre, karamihan sa kumpiyansa na ito ay nakabatay sa pangkalahatang hula sa bagay na ito. Ngunit malinaw naman, si Han Sanchen ay talagang hindi ganap na kumpiyansa sa aspetong ito. Mayroon din siyang napaka-confident side, iyon ay ang kanyang sariling kakayahan. Kahit na maging sobrang bisyo si Guccio sa oras na iyon, at ang hula ni Han Sanchen ay sinampal sa mukha, at gusto niyang pumatay ng tao para mailabas ang kanyang galit, okay lang. Kailangan lamang ni Han Sanchen na gamitin ang kanyang sariling mga kakayahan upang ganap na mailigtas ang araw. Ganito ang ugali ng malakas. Maglaro, kinagabihan, habang lumalalim ang gabi, sigurado, nagsimulang hamampas ang malamig na hangin. Alam na alam ni Han Sanchen na tiyak na hindi kaagad magpapadala si Guccio ng isang tao na gumamit ng tolda para kanlungan siya mula sa hangin at lamig. Siguradong pahihirapan niya ang mag-asawa, dahil sa ganitong paraan lang mas madali silang bumitaw. Dahil dito, may plano na si Han Sanchen na harapin ito, at maaari talagang tuwiran at tahimik na takpan silang dalawa, pinoprotektahan sila mula sa matinding lamig. Makalipas ang halos 2 oras, sumugod si Guccio kasama ang isang grupo ng mga tao. Upang maging makatotohanan, ang bilog ng enerhiya ni Han Sanchen ay inayos ng napakaliit at lubhang nakatago, halos damaykit sa kanyang balat. Dahil dito, parang natabunan silang dalawa ng yelo at nyebe mula sa labas. Paano anak, parang hindi kaaya-aya ang lasa ng yelo at nyebe. Nang makitang mukhang dalawang snowmen sina Han Sanchen at Su Yingxia, malamig na tumikim si Guccio. Hindi napigilan ng ibang kasamahang sumama na mapangiti sa kanilang mga mukha. Pilit na ngumiti si Han Sanchen, it's not bad. Isa ka talagang luto, bibig mo lang ang matigas. Malamig na ngumuso si Guccio, okay, dahil maganda ang pakiramdam mo, pagkatapos ay maaari kang magpatuloy. Kapag dumating ang matinding lamig sa kalagitnaan ng gabi ngayong gabi, huwag kang magtayo ng tent para sa kanya. Oo, malamig na nakatingin kay Han Sanchen, galit na umalis si Guccio. 3,000, sabi ko sa'yo wag mo siyang galitin, he played for real this time. Nag-aalalang sabi ni Ivory, ang nagyayelong lupa ay libu-libong talampakan, anong uri ng matinding sipon iyan? Kahit na alam ni Ivory ang tungkol sa mga kakayahan ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang mag-alala ng kaunti kung ang cultivation ni Han Sanchen ay makakaligtas sa ganoong matinding kapaligiran. Ngunit sa pagtingin kay Han Sanchen, wala siyang kahit kay titing na pag-aalala.
Kung mas galit si Guchu, mas naniniwala si Han Sanchen na magpapadala ang taong ito ng isang tao upang magtayo ng tent sa gabi. Madali kang masunog sa mga bagay na pinapahalagahan mo, hindi ba? Tamang-tama, bago maghating gabi, dalawa pang alon ng mga nasasakupan ang dumating upang gumawa ng mga insinuation at kumilos bilang mga tagal-obi. Walang alinlangang humiling kay Han Sanchen na magbigay ng pera ng mabilis upang maiwasan ang pagyelo hanggang mamatay. Gayunpaman, hindi natarante si Han Sanchen at tinanggihan ang lahat ng mabuting hangarin. 5 minuto bago lumaban ang matinding lamig, tinakpan pa rin ng isang grupo ng mga tao ng mga tolda ang kotse ni Han Sanchen. Lumipas ang gabi, at ang convoy ay nagpatuloy sa pag-alis ng maaga kinaumagahan. Halos kapareho ng plot noong unang araw. Kaya lang kung ikukumpara sa dati, sa pagkakataong ito, si Guchu talaga ay hindi gaanong samipot, at kadalasan ay ang kanyang mga nasasakupan ang humihikayat sa kanya. Hindi pa rin pumayag si Han Sanchen. Bago sumapit ang matinding gabi, sa wakas ay dahan-dahan siyang nagdebo na may kasamang ilang subordinate. Nag-aatubili si Guchu na magpakita buong araw, ngunit ngayon ay bigla na lang siyang nagpakita, halatang para sa huling lobbying. Nangangahulugan din ito na malapit nang dumating ang Yetian City. Panginoon ko, bahagyang ngumiti si Guchu, medyo magalang, iniisip ang tungkol dito, maaaring kinokontrol niya ang kanyang emosyon sa isang buong araw. Bahagyang ngumiti din si Han Sanchen, Young Master, nandito ka ba para bigyan ako ng ultimatum? May gusto akong makita ka. Napangiti siya. Oh, medyo na-curious si Han Sanchen. Ano ang tinitingnan mo? Bahagyang tumango si Guchu patungo sa mga nasasakupan sa tabi niya, at maya-maya, ang isa sa mga nasasakupan ay direktang binuksan ang isang screen ng puwersahang may sariling kapangyarihan. Sa screen, makikita ang isang malaking bante ng lupa, na may mga sulo na nagninangas sa paligid nito. Sa entablado ng lupa, ilang tao ang mahigpit na nakatali sa mga patpat sa kanilang likuran. Ito ang mga taong natali sa auction. Hindi ko napag-uusapan ang proseso ng auction. Matapos ang mga salita ay tumango muli siya sa kanyang mga nasasakupan. Ang isang bakas ng tunay na enerhiya ay ganap na sumasakop sa screen, at ang mga ripple ay lilito sa screen sa isang iglap. Kaagad pagkatapos, nang muling na frozen ang larawan, ito ay isang trahedya ng tao. Ang mga nakatali na lalaki at babae ay tila mga alipin ng madla. Ang mga lalaki ay hinagupit ng katad na latigo at hinayla pababa na parang mga hayop. At ang mga babaeng iyon ay higit na napahiya, sila ay ganap na tulad ng isang uri ng tool, at ang kapalaran ng tool ay dapat nabantayan sa lugar. Ang mga bumili ng babae, walang pakundangan at direkta sa harap ng lahat, ay direktang hinaras ang babae. Mukhang magulo ang buong eksena. My lord, Mrs. Madam is as beautiful as a flower. Let me put it a little harshly. Ang isang babaeng tulad niya ay masasabing pinakamagaling. Hindi ba dapat pahalagahan ito ng sino mang lalaki na nakakakuha ng ganoon kataas na kalidad? Ibenta mo rin ito para sa pera, hindi ba sulit? Nang matapos siyang magsalita ay sumunod na rin ang ilang subordinate. Oo nga, sa totoo lang, magtinda ka pa ng ganyan kagandang babae, kahit gusto mong gumastos para makabili, hindi mo mabibili. Bakit kabaligtaran ang ginagawa mo at ibinebenta mo siya para sa pera? Kung ako sa'yo, mas gugustuhin kong ubusin lahat ng pera ko para sa ganoong kagandahan. Sa pakikinig sa sinabi ng mga taong ito, hindi mapigilan ni Han Sanchen na matawa. Dapat kong sabihin na ang grupong ito ng mga tao ay talagang iba sa uri ng mga tao na nagnakaw ng mga bahay at club. Mayroon silang lakas at utak, lalo na pagdating sa pag-akit ng mga tao, sila ay kamangha-manghang. Kung hindi dahil sa ganap na lakas ni Han Sanchen bilang isang backup, nadama ni Han Sanchen na siya ay lubos na nakumbinsi ng mga ito. Sayang naman at halatang maling tao ang niloko nila. Sayang naman, pero wala talaga akong pera. Pagkatapos ay ngumiti si Han Sanchen, bakit hindi mo kami palayain, alang-alang sa pagtulong sa akin, makipagkaibigan tayo, may utang akong pabor sa iyo, kung mayroon kang magagamit sa hinaharap, magtanong lamang, paano ito? Saan kita magagamit? Hindi ko alam kung sino ang nagtanong, at sa sumunod na segundo ay may humagalpak na tawa. Kuya, niloloko mo ba kami? Hindi mo man lang tinatanong kung sino kami, pwede ba kaming umasa sa'yo?
Ang pinaka-nakakatawang bagay ay humihingi ka ng tulong sa amin, ngunit ngayon ay ginagawa mo ang isang fucking big deal sa amin. Ikaw ay walang hiya, at gusto namin ng higit pa. Nang makita ang grupo ng mga tao na tumatawa, lalabas na ang mga luha, ngunit hindi nahiya si Han Sanchen, at bahagyang tumingin kay Guchu, kahit sino ay may problema, kahit anong posisyon siya. Emperor man o pulubi, sa tingin mo ba? Orihinal na gusto ni Guchu na balewalain ito, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Han Sanchen, hindi niya maiwasang matigilan sandali. May katotohanan ang mga salita ni Han Sanchen. Ngunit ang pinakabuod ng problema ay, anong klaseng problema ang kayang lutesin ng isang tulad ni Han Sanchen para sa kanya? Isa lamang siyang maislan na tao na nag-aatubili na magbigay ng pera, kaya ano ang maaari niyang gawin upang matulungan siya? Ngunit sa pagtingin sa hitsura ni Han Sanchen, para sa ilang kadahilanan, palaging naramdaman ni Guchu na si Han Sanchen ay talagang tila kaya siyang lumingon sa kanya kapag kailangan niya ito. Hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang pakiramdam na ito, saglit lang niyang naramdaman na isa itong uri ng tingin ng isang superior na tao. Young Master, bakit ang tahimik mo, Young Master? Ang tanong ng nasasakupan ay nagpa-address kay Guchu mula sa kanyang pagkatulala. Natigilan sandali si Guchu, pagkatapos ay bumalik sa kanyang katinoan, at tumingin sa kanyang mga nasasakupan, hindi, wala lang, kalimutan mo na, dahil matigas ang ulo niya, pagkatapos ay makikita natin ang totoong kabanata sa oras na iyon. Pero anak, hindi ba sinabi mo bago ka dumating na gusto mong ipakita sa kanila ang ilang kapangyarihan sa pagkakataong ito? Hindi ba dapat, paalala ng nasasakupan? Ang pagtingin sa Yetian City Auction House ay isang paraan lamang, hindi isang katapusan. Mayroon pa silang tunay na paraan na hindi na ipakita. No need, bumalik ka muna. Nag-iwan ng pangungusap si Guchu, naiwan ang isang grupo ng mga natulala na nasasakupan at tumalikod para umalis. Isang grupo ng mga tao, tumingin ka sa akin, tumingin ako sa iyo, ano ang problema ng aking anak? Sa pagtingin sa grupo ng mga lalaki na nakatitig sa kanya ng malalaking mata at maliliit na mata, hindi mapigilan ni Han Sanchen na mapangiti, syempre alam niya kung ano ang nangyari kay Guchu kaysa sa iba. Natatakot siya na talagang masasaktan niya si Han Sanchen ngayon, hindi para sabihing hindi siya hihingi ng tulong, ngunit ang susi ay magdulot ng matinding paghihiganti. Pagkatapos ng lahat, kapag sinabi ng isang tao na maaari niyang tulungan ka, maaari kanyang sirain. Wala siyang kakayahan, hindi siya magiging kumpiyansa para tanungin siya kapag kailangan niya ng tulong. Paanong hindi mapapansin ni Guchu, na nasa shopping mall buong taon, ang maliliit na detalye? Shit, takpan mo sila. Walang imak ang anak ko, at ang isang grupo ng mga nasasakupan ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos, kaya kinailangan nilang hilahin ang tent at takpan muli ang sasakyan nilang dalawa. Sa loob ng malaking tent, nagtataka ang isang grupo ng mga subordinate sa kanilang young master. Halatang hindi nila naiintindihan kung bakit pumayag na ang kanilang young master na ayusin si Han Sanchen at ang kanyang asawa, ngunit bigla silang sumuko sa kalagitnaan. Panginoon, baka naloko ka talaga ng lalaking iyon. Hindi nasisiyahang sabi ng nasasakupan. Yes, young master, with our family background, financial resources, and connections, there are only countless people who beg us in this world. How can we beg others? Hindi na kailangan, anak, hindi naman talaga kailangan. Umiling si Guchu, lahat, naiintindihan ko ang sinabi mo, ngunit naisip mo na ba na ang bagay na ito mismo ay kakaiba? Young master, nasaan ang kasalanan? Oo, wala namang kakaiba dito. Umiling si Guchu, isipin mo, kahit na ang kabilang partido ay si Xiaobai, bakit siya pumunta sa Yetian City ng mag-isa? Naisip ko na, at may dalawang dahilan. Ang isa ay talagang hindi nila alam ang panganib ng kagubatan, ngunit kung hindi nila alam ang mga panganib at sila ay mayaman, bakit hindi sila humingi ng tulong? Sabihin mo sa akin, posible ba na sila ay mga eksperto? Sa madaling salita, nakasimangot din ang lahat ng nasasakupan. May posibilidad nga, pero kung master ka, bakit hindi ka lumalaban? Their destination is the same as ours, so what if we hitch a ride? At saka, hindi naman namin sila pinasama, sabi ni Guchu. Anak, ang ibig mong sabihin ay kung lalayo tayo
Tapos kapag ayaw ng kabilang partido, o ayaw makipaglaro, doon na siya lumalaban. Tumanggo si Guchu, eksakto. Ito rin ay dahil dito na siya ay hindi lamang wala sa kaunting gulat sa sandaling ito, ngunit maging kasing matatag ng Mount Tai. Young Master, paano ang pangalawang dahilan? Ang pangalawang dahilan ay ang babaeng iyon. Sinabi ni Guchu, ang hitsura ng babae ay isang diwata lamang. Sa tingin ko ang sinumang normal na lalaki na may ganoong babae ay hindi dapat ilabas ito, o ilabas ito upang protektahan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaligtasan. Tumanggo ang lahat. May ilang bagay na nakakaakit ng inggit at puot ng mga tao, lalo na sa isang lugar tulad ng Demon Race. Kung ang lakas ay hindi sapat na malakas, kung gayon ito ay pinakamahusay na maging masunurin at masunurin. Ngunit lumabas siyang mag-isa na may mataas na kalidad na kagandahan. Siya ay maaaring isang tanga, o siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang sariling lakas. Pagkatapos, lahat, gusto kong tanungin ka, sa tingin mo ba siya ay isang purong tanga, o hindi ba siya madaling malantad? Ang pinakamataas na master ng lakas. Pagkatapos magsalita, tumahimik ang lahat. Sa totoo lang, hindi mukhang tanga si Han Sanchen. Kaya, ang huli ay malinaw na mas malamang. Noong una, hindi ako sigurado, kaya humingi ako ng pera sa kanila, at sa kabilang banda, sinasalbo ko ang sarili ko. Pero hanggang ngayon, nang tanungin niya ako kung kailangan ko ng tulong, nakita ko ang kakaibang titig sa kanyang mga mata. Confidence. At ang kumpiyansa na ito ang dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng kakaibang ideya, o sa madaling salita, pinalalakas ang aking pananaw sa huli. Ito ay ganap na isang tingin mula sa isang hari. Panginoon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi nagsalita si Guchu, ngunit nakasimangot at nag-isip ng mabuti, medyo nahihirapang bumaba sa sandaling ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!